Hello everyone, ako nga pala si Michael, isang OFW dito sa bansang New Zealand. Ito mga nakaraan may nagtatanong sa akin kung paano daw ba ako nakarating dito, anong mga naging requirements ko, may placement fee ba. Kaya ngayon, ginawa ko itong video to para i-share sa inyo kung ano nga ba talaga yung mga kailangan yung ihandang mga requirements. Unang-una sa lahat na kailangan yung ihanda ay work experience. Halimbawa, ako, katulad ko, nag-apply ako bilang isang heavy equipment operator. Kailangan mayroon kang experience. Ngayon, ang tanong, gaano katagal bang kailangan experience? At least 3 years dapat ang experience mo. Ngayon, may experience ka, pwede na ba? Pwede ka na ba mag-apply? So, kung sinasabi mong 3 years ka ng operator or mason, dapat meron niyang kasabay na certificate of employment. Kung sinasabi mo 3 years ka sa kumpanya na yon, dapat meron silang bibigay sa iyo na 3 years na dun sa role na sinasabi mo. Na 3 years din, kung 3 years ang sinabi mo. Ngayon, meron ka ng may experience ka, may COE ka na. Kasunod nun, dapat meron din siyang hulog sa SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Hinulugan ng kumpanya mo yung mga panahon na nagtatrabaho ka sa kanila. Hindi sapat yung experience lang, COE lang. Kailangan may SSS, PhilHealth, Pag-ibig na hinulugan yung kumpanya mo para ma-verify nila kung talaga bang nagtrabaho ka sa kumpanya na yon. Ano pa bang kailangan? NBI, police clearance, given na yon. Pero ang pinakamahalaga, experience with COE, with SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Ngayon, mga OFW, wala yung SSS, PhilHealth, Pag-ibig kung sa ang experience nila is abroad lang. So, experience para sa OFW, experience, COE, Certificate of Employment ulit. Tapos, pag uwi nyo ng Pilipinas, punta kayo ng POEA, meron doon, kukuha kayo ng OFW info sheet sa POEA. Madali lang kumuha nun, re-request nyo lang yun. Yun lang ang kailangan nyo sa pag ang experience nyo ay abroad. Ngayon, pag more than 5 years kayo dun sa abroad, sa bansang pinanggalingan nyo, dapat meron kayong police clearance galing sa bansa na yan. No? Sunod, may placement fee ba? Kami, wala kaming placement fee nung mga panahon namin. Ewan ko lang yan. Pero, dapat walang placement fee. Sagot yan ng employer. Ang nagastos lang namin ay medical, 15,000 yata o 12, hindi ko na masyadong tanda. Yun lang, medical lang ang nagastos namin. Tapos mga papeles, requirements sa papeles. IELTS, may IELTS na ngayon. Noon wala kaming IELTS, kaya medyo okay pa kami noon. Ngayon hindi ko alam kung ilan ang passing, kung anong requirements, pero mayroong mga mga bagong aplikante, may mga IELTS na sila. So ayun, ulit, experience 3 years, at least 3 years. COE, kailangan may hulog ang SS mo, PhilHealth, Pag-ibig. Tapos kung OFW ka, dapat meron kang COE, experience, at least 3 years din. Info sheet galing POEA. Tapos kailangan din ng mga supportive documents, kailangan mga ebidensya pa, pictures, videos, pwede yan, makakatulong yan. Ngayon, kung walang COE, yung isa mong napasokang kumpanya, hindi ka nakakuha ng COE, pero dagdag na sana yung sa sa experience mo. Kung meron ka na itagong kontrata galing sa kumpanya na yon, maganda rin yun, okay din yun. Dagdag suporta rin yun. Kung may naitago pa kayo mga kontrata, magandang suporta rin yun. So, ayun, no? Ulit, COE, experience, COE, SSS, PhilHealth, Pag-ibig, mga kontrata kung naitago nyo pa, videos, pictures,
Kung sa OFW ka, info sheet, COE, experience. So, yun yung mga kailangan nyo. Doon pa lang, sa mga sinabi ko na yun, qualified na kayo na mag-apply dito. Kung meron kayong may provide ng mga sinabi ko. Ngayon, kung wala, bawa, COE lang, walang SSS. Hindi ko alam kung sa iba kung paano nila, no, kung paano sila kung paano nila apply, kung ganun. Pero sa tingin ko sa pagkakaalam ko, hindi po pwede. Kasi i-verify siya na immigration eh. Tapos so sa pagkakatanda ko, yun lang yung mga mahalagang kailangan. So kung sakaling meron ka na nun, mag-apply ka sa mga agency, yung mga legit na agency, dapat walang placement fee, medical lang ang gagastusin nyo. At kung may trade test, kailangan nyo rin mag-trade test. Yun, may bayad yun. Kasi nung nakaraan, in-applyan ko sa HRD, nagbayad ako ng 2.5 para sa trade test. Kasi nagrenta sila ng equipment. So, shoulder daw namin ng mga nag-a-apply yun. So, tapos, so, ayun lang sa pagkakaalala ko, no. Ako nga pala ulit si Michael. Sana nakatulong ako sa inyo, sa mga nagbabalak na mag-apply dito sa New Zealand. Sana nakatulong tong video to para sa inyo. Kasi hindi ko na kayang isa-isahin sagutin eh. Gawa ng may magtatanong, ganun ulit sasagot ko. Ito isang sagot na lang, isang video na lang para sa ating lahat, no. Salamat sa inyo at mag-ingat kayo lahat. God bless you.